Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lahat ng papuri ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng siyang daigdig, at pagpapala at kapayapaan ay mabasa kaniyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng kaniyang pamilya at sa kaniyang mga kasamahan. Mga kapatid sa pananampalataya, nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang mahalagang bagay tungkol sa Al-Hajj. Unang bagay dito ay atharud daini al-Hajj. Ito po ay mas'ala o di kaya issue. Ibig sabihin ang epekto ng utang sa Hajj. Idha kana 'ala al-insani daynun yalzamuhu sadaduhu qabla an yahujj. Kung ang isang tao ay may utang, kailangan sa kanya ay bayaran ito bago siya po magsagawa ng Hajj. Faqada'u dayni muqaddamun ala wujubil Hajj. Ang pagbabayad ng utang, sabi dito, ang pagbabayad ng utang ay nauuna kaysa obligasyon ng Hajj. Kasi po, dahil ang may utang, لأن المدينة ليس له الحق في التصرف فيما فضل عن حوائجه الأصلية في هذه الأموال. Sabi dito, dahil kasi ang may utang ay walang karapatan siya na gagastusin ang labis sa kaniyang original na pangangailangan dito sa mga pera na ito. Kasi o dahil ang mga pera na ito ay para po ito sa nagpapautang. At taong mamatay na siya po ay may utang, kasi yung tao na namatay na may utang siya, ay katotohanan ang kaniyang pananagutan ay hindi po mawala mula sa kaniyang utang. Bagus po ang yung namatay na yon na hindi po nakapag-Hajj, padhimmatuhu bari'a, ang kanyang pananagutan ay ligtas, li'annahu ghayru mustati, kasi siya po ay hindi po siyang kabilang sa mga taong may kakayahan. Kasi yung istita'a, yung kakayahan ay kasama sa kondisyon ng Hajj. Ito po ang unang bagay dito. Ang pangalawa, bagay na dapat natin malaman ay tungkol sa hajjul insani an ghayrihi bimuqabili mal. Ang pagsasagawa ng Hajj na ibang pangalan para sa iba. Ito po ay pagsasagawa ng isang tao na Hajj para po sa iba sa kanya, pero ito ay may kapalit na pera, may kapalit na pera. Sabi dito, la ba'sa an yahujja insanun a ghayrihi wa yakhudha malan ala dhalik. Hindi po problema dito na mag-Hajj yung isang tao sa pangalan ng iba at magkuha siya ng pera sa pag-Hajj na yun. Kumbaga may kapalit na pera. Pero ang kailangan na lang sa tao na yun, yaj'alu niyatahu lil Hajj. Gawin niya ang kaniyang layunin o di kaya intention ay para sa Hajj, wal usuli ilal masyair, ang din at ang kaning intention din ay pagdating niya doon sa mga lugar na yon na upang igawa ang mga gawin ng Hajj. Walaysa al-husulu ala al-mal,
Ang tao na yun na mag-hajj ay hindi niya layunin ang pera lamang, mag-hajj siya para lamang sa pera. Walihada idha sahhatin niyatu fala ba'sa bih. Dahil doon, kung magiging mabuti ang layunin ng isang tao sa pagkuha niyan sa pera na yon, o di kaya sa pag-hajj niya sa iba sa kanya, magiging layunin niya na para sa hajj, fala ba'sa bihi, ang pag-hajj na yun ay wala pong problema doon. Okay po yun. O di kaya ay tama ang hajj na yun. Pangatlong bagay dito na tinatawag na hal yustaratu lahu idnul walidain. Kailangan ba ang pahintulot ng mga magulang dito sa hajj na faridah? Sabi dito, idha kana dhalika fi hajjil faridah, kung ito po ay sa obligadong hajj, kung ito po ay sa obligadong hajj, fala yustaratu idnul walidaini mutlaqan, ay hindi po ang pahintulot ng mga magulang ay hindi po condition dito. Hindi po condition. Kumbaga, ito po ay sa pag-hajj. Kung ito po ay sa pag-hajj ng obligado, ay hindi po condition yung pahintulot ng mga magulang. Ngunit amma idha kana dhalika fi hajjin nafila, ngunit kung yun ay sa voluntaryong hajj po, hajj, kung voluntaryong hajj ay ang tiningnan dito yung layunin ng mga magulang. Idha kana man'ul walidain li hadha al-ibn li ghadin sahih, kung ang pagbabawal ng dalawang magulang sa kanyang bata ay sa tamang layunin, sa tamang intention, tulad ng dalawang magulang na yun ay kailangan niya yung bata na yun para magserbisyo sa kanya. فَطَاعَتُهُمَا مُقَدَّمَةٌ al-hajj. Sa oras na yun, ang pagsusunod ng bata sa kaniyang magulang ay uuna po sa hajj. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله, kasi ang prophet, dahil ang prophet sallallahu alaihi wasallam, o katotohanan ang prophet sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya tungkol sa pinakamamahal na gawain doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. May tatlong nabanggit ang prophet, pero ang last dito, thumma madha qala hajjun mabrur. Ito po ay kasama ang hajj na tinatanggap doon sa Allah, kasi walang mga kasalanan doon, ay kasama ito sa mga mamahalin na gawain doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero may binanggit din dito, sabi, pero kung ang layunin ng dalawang magulang na hindi po clear, o di kaya hindi po tama ang layunin ng magulang, ito po ay nagbabawal lamang sa kaniyang bata na walang dahilan na clear, at ito po ay hindi nila kailangan ang kaniyang bata na magserbisyo. Sa oras na yun ay fala yalzamuhu ta'atuhuma, hindi po kailangan o obligado ang pagsunod ng bata sa kaniyang magulang. Ang pang-apat dito na bagay o di kay issue na dapat natin malaman, itong tinatawag na halil hajju yajibu alal fawri aw alat tarahi. Ito pong pagsagawa ng hajj, dapat ba gawin o di kaya obligado ba gawin na kaagad o dahan-dahan o may maluwag na oras? Itong mas'ala na ito ay may dalawang pananaw dito. Pananaw na mga karamihan at pananaw ng mga Asyafi'iyya. Pananaw ng mga karamihan ay ito po ay obligado. Ang hajj po na ito ay obligado kaagad. Pero sa mga Asyafi'iyya,
ang pananaw nila ay ito po ay maluwag kaniyang oras. Pero ang tama dito, ang pinakatama dito, itong pananaw ng mga karamihan, kasi may adilla po sila, may batayan po sila, may maraming batayan po sila. Kasama sa kanilang mga batayan, ang Allah subhanahu wa ta'ala amara bil mubadarati wal musara'ati wal musabaqati lil khairat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos siya dito sa kaniyang mga alipin. May utos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, kung mag-utos ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaniyang gusto ay inisyatiba. Sa oras na yun ay igagawa na yun, gagawin na yun. At pagmamadali, gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamadali dito sa mga kautusan, at gusto niya din yung competition para sa mabuting mga gawa, Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam dito sa Hajj, tungkol sa Hajj, ta'ajjalu ila al-Hajj, magmamadali kayo doon sa pagsagawa ng Hajj. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ. Magmamadali kayo upang magsagawa ng Hajj, sapagkat walang sino man sa inyo na nakakaalam kung ano ang mangyari sa kanya. Kaya binaan ala dhalik fayakunu al-hajj wajiban ala al-fawr. Dahil dito ang pagsagawa ng Hajj ay obligado na kaagad-agad. Ang panglima dito sa mga bagay na dapat natin malaman, yung tinatawag na al-ajizu anil hajj li udhr. Yung tao na hindi niya kaya mag-hajj kasi may isang dahilan. Kasama sa mga dahilan na ito ay yung katandaan, likibarin aw maradin la yurja bur'u, o di kaya ay sakit na walang pag-asa na gumaling pa. Yung sakit na walang pag-asa na gumaling pa. Sa oras na yon, itong ganitong kalagayan ay lazimahu an yuqima naiban. Tao na yun ay parang obligado o kailangan sa kanya na magtayo na mag-hajj para sa kanya. Pero may sakit na yun na maradan yurja bur'u, sakit na may pag-asa pa na gumaling. Fa innahu la yuqimu man yahujju an. Katotohanan na tao na yun ay hindi kailangan na magpatayo siya sa isang tao na mag-hajj sa kanya. Wa innama yantadiru hatta yushfa wa yabra. Pero ang kanyang gawin ay maghintay lamang hanggang sa gumaling siya. At nabanggit din dito, lakin idha ajaza anil hajj bi badanihi imma li kibarin aw maradin la yurja bur'u. Pero ang tao na hindi niya kaya mag-hajj dahil sa mahina na ang kanyang katawan, dahil sa matanda na siya o may sakit na wala nang pag-asa gumaling pa, pero ang tao na yon ay kaya niya mag-hajj sa pamamagitan ng pera. Ang hindi rin kaya ng tao na yon ay yung katawan niya kasi mahina na, wala ng lakas, pero may pera siya. Anong dapat kaniyang gawin? Sabi dito, lazimahu an yuqima na'iban yahujju an. Importante sa kanya na magpatayo na ibang tao na mag-hajj sa kanya. Pero kasama sa mga kondisyon dito sa taong mag-hajj sa iba ay siya po ay magiging hur siya, malaya po siya, hindi po siya isang alipin. At dito sa pag-hajj sa iba, tungkol naman sa babae, ay yasihu an tahujjal mar'atu anir rajul. Pwede, tama na mag-hajj ang babae sa lalaki at lalaki sa babae.
Ang ibang bagay dito na dapat din malaman ay tungkol sa hukmul hajj anil ghairi qabla an yahujja an nafsi. Ito ay pagpapasya sa pag-hajj para sa iba pero hindi pa siya nagkapag-hajj ng kaniyang sarili. Sabi dito, wala yasihhu mimman lam yahujja an nafsi hajjun an ghairi. Sabi dito, hindi po tama ang hajj na ibang pangalan na sa tao na hindi pa nakapag-hajj sa kaniyang sarili. Kasi dito, yustaratu liman arada an yahujja an ghairi, kasi condition po dito sa may intention na mag-hajj sa iba sa kanya, condition po dito na siya po ay nakapag-hajj na sa kaniyang sarili. Yun po. Ang ibang bagay dito na dapat din malaman natin, ito ay tungkol sa mahram. Sabi dito, hal yasihu lis-sabiyil mumayyaz an yakuna mahraman lil mar'ati fil hajj? Pwede ba maging mahram ang batang hindi pa umabot sa tamang edad? Pwede ba maging mahram sa babae sa panahon ng hajj? Sabi dito, hadihil mas'alatu muhimmatun hatta fi ghairil hajj. Ito pong issue na ito ay importante talaga sa hajj at sa hindi po hajj. فلو كان الصبي عمره مثلا 13 سنة ولم يبلغ هل يصح أن يكون محرما? Ito po, kung isang bata na ang kanyang edad ay mga 13 taong gulang po at hindi pa siya umabot ng tamang edad, pwede ba maging mahram siya? Dito ay may dalawang pananaw dito. Sabi ng mga jumhur, ang pagdating ng tamang edad sa isang bata ay ito po ay o di kaya pagiging tamang edad ng isang bata ay ito po ay condition. Ito po ay condition para maging siya po ay mahram sa isang babae. Kasi inipaliwanag nila dito, sabi nila katotohanan ang kifaya o di kay kumpleto dito, na para makuha yung kumpleto, dapat makuha yung tinatawag o dapat magiging balig o di kaya ay umabot, dapat magiging ang isang bata ay umabot sa tamang edad. Pero may kasabihan, may pangalawang pananaw dito. Sabi nila, la yusratul bulugh, hindi po condition yung tamang edad dito sa pagiging mahram. Sabi nila, ang condition dito ay husulul kifaya, magkaroon ng kipaya, makukuha na yung kumpleto doon. Kapag gipaya na ito, kung makukuha sa isang murahik, yung murahik na yun ay malapit na. Ang kaniyang edad ay malapit na umabot doon sa tamang edad. Katotohanan, itong kipaya na ito ito po ay kipaya dito sa tinatawag na mahramiyya. Wa hadha huwa al-qawl ar-rajih. Ito po ay pinakatamang pananaw, wallahu ta'ala a'lam. Ang last na mas'ala, issue o bagay na dapat natin malaman, itong tao na mata wa lazimahul hajj wa lam yahujj, taong namatay na oras na yon o before bago pa siya namatay ay obligado sa kanyang hajj kasi may kakayanan siya, may pera siya, malakas ang kanyang katawan, pero namatay siya bago mag-hajj siya. Hindi siya po nakapag-hajj. Ito po ay magitamaat fihi shurutus sabiqah. Sabi dito, kung nakamit niya, sino man nakamit niya ang itong mga condition, unang condition na nabanggit dito,
pero siya po ay hindi nakapag-hajj, hindi nakapunta sa umrah, hanggang sa siya po ay namatay, wajaba ala warasati, obligado sa tagapagmana sa kanya, an yuqimu min malihi man yahujju anhu, ay magpatayo sila galing mula sa kaniyang kayamanan, mula sa kaniyang pera, o yung pera ng namatay, man yahujju anhu, sa sino man makapag-hajj sa kanya. Kasi sa hadis, nabanggit sa hadis ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, kalugdan siyang dalawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, anna imra'atan min Juhayna, katotohanan ang babae mula sa Juhayna, ja'at ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dumating siya doon sa prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalat, sabi niya, inna ummi nadarat an tahujj falam tahujj hatta matat afa ahujja anha. Sabi niya, katotohanan ang aking nanay nangako po na mag-hajj, pero hindi siya po nakapag-hajj hanggang sa siya po ay namatay. Pwede ba, sabi ng isang babae, na ako na lang mag-hajj sa kanya? Sabi ng prophet sallallahu alaihi wasallam, naam, pwede po. Hajji anha, mag-hajj ka para sa kanya. Ara'ayti law kana ala ummiki daynun akunti qadaytihi. Sabi niya, sa tingin mo ba, kung may utang ang nanay mo, babayaran mo ba? Sabi ng prophet sallallahu alaihi wasallam sa babae na yon, sabi ng prophet sallallahu alaihi wasallam sa karugtong ng hadis na ito, uqdullaha, babayaran ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, fallahu ahaqqu bil wafa, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na karapat dapat sa katuparan. Higit sa ang Allah subhanahu wa ta'ala, karapat dapat sa katuparan. Mga kapatid sa pananampalataya, hanggang dito lamang ang mga bagay na dapat natin malaman. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, sa susunod ay madagdagan natin ang mga bagay na ito. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.